Sa gitna ng sariling dugo at luha, isinilang ni Isabel ang kanyang anak. Habang siya ay nag-aagaw buhay sa malamig na ospital, ang lalaking tinawag niyang asawa ay nagbibigay ng matamis na sumpaan sa iba. Pinalaya siya na parang walang kwentang basurahan. Ngunit ang basurahang ito ay babangon upang yurakan ang kanilang kayabangan. Handa na ba silang harapin ang bagsik ng isang inang muling isinilang mula sa abo? Kunin mo iyang limos na yan at isama mo ang anak mong walang kinabukasan palabas ng Maynila. At huwag na huwag mong susubukang guluhin ang kasal ng anak ko ngayon dahil sisiguraduhin kong hindi aabuti ng umaga ang sanggol na iyan. Bumagsak ang mga malulutong na 1,000 piso sa malamig na sementong sahig ng ospital na parang mga tuyong dahon na walang halaga. Nanatiling nakayuko si Isabel. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa mula sa matinding sakit ng panganganak na kulang sa buwan. Sa kanyang mga bisig na kabalot sa isang manipis at murang tuwalya, ang isang napakaliit na sanggol na maputla at halos hindi makahinga. Ibinigay niya ang lahat, tiniis ang lahat ng pang-aalipusta ng pamilya Villarreal dahil sa pangako ng pag-ibig ni Miguel, ngunit ngayon, sa pinakamahinang yugto ng kanyang buhay, itinapon siya na parang isang sirang laruan. Dahan-dahang bumaba si Isabel. Mula sa matigas na higaan, iniinda ang sariwang tahi na tila pinupunit ang kanyang laman sa bawat galaw. Pinulot niya ang mga nalaglag na pera. Ang kanyang luha ay patuloy na umaagos, bumabagsak sa malamig na sahig nang walang anumang ingay. Isang nurse ang lumapit upang ipaalala na kailangan ng bayaran ang paggamit ng incubator dahil kritikal ang kalagayan ng bata. Binuksan ni Isabel ang kanyang lumang pitaka. Matapos ibawas ang ibinayad sa mga gamot na pampatigil ng pagdurugo, 800 at 70 piso na lamang ang natitira sa kanya. Hindi ito sasapat kahit para sa isang gabi ng pag-asa. Sa gitna ng desperasyon, kinuha niya ang kanyang lumang telepono at tinawagan ang kaisa-isang taong inakala niyang magiging sandigan niya. Matagal bago ito sinagot. Nang magbukas ang linya, ang himig ng isang orkestra na tumutugtog ng isang marangyang awiting pangkasal ang sumalubong sa kanyang pandinig. Tila mga patalim na sumaksak sa kanyang dibdib ang bawat nota ng musika. "Miguel, tulungan mo kami ng anak mo. Nagmamakaawa ako." Ang garalgal na boses ni Isabel na halos mapatid ang hininga. Isang mabigat na pagbuntong hininga ang nagmula sa kabilang linya. "Isabel, sinabi ko na sa'yo, hindi ko maaaring talikuran ang pamilya ko at ang mana ko. Ikakasal na ako kay Clara. Pakiusap, tanggapin mo na lang na hanggang dito na lang tayo. Huwag mo na akong tawagan." Naputol ang tawag kasabay ng pagkawala ng huling hibla ng pag-asa sa puso ni Isabel. Binitawan niya ang telepono at hinayaan itong bumagsak sa kanyang kandungan. Walang lumabas na sigaw mula sa kanyang mga labi. Ang pinakamatinding sakit ay ang sakit na hindi kayang isalin sa salita. Nanigas ang kanyang mga balikat, nanikip ang kanyang lalamunan na tila may nakasaklang bakal at ang paningin niya ay nagdilim. Ang mundong nakasanayan niya ay gumuho sa isang kisap mata. Iniwan siyang nag-iisa sa gitna ng mga guho. Idinikit niya ang kanyang mukha sa malamig na noo ng kanyang anak. Sa pagkakataong yon, isang napakaliit at namimilog na daliri na bahagyang nangingitim dahil sa kakulangan sa hangin ang mahinang kumapit sa kanyang nanginginig na hintuturo. Ang simpleng galaw na yon ay isang tahimik na pagmamakaawa upang mabuhay. Hindi niya napansin na sa labas ng bukas na pinto, sa pinakamadilim na bahagi ng pasilyo, isang matangkad na anino ng lalaking nakasuot ng pormal na kasuotan ang nakatayo at tahimik na pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Bago pa man makapag-isip si Isabel ng susunod na hakbang, ang makina na nakakabit sa katawan ng sanggol ay naglabas ng isang mahaba at nakakabinging babala. Ang linyang nagpapakita ng pintig ng puso sa monitor ay naging isang tuwid na guhit. Nagkagulo ang mga doktor at nurse. Mabilis nilang inilayo ang bata
sa kanyang mga bisig at pilit siyang itinulak palabas ng silid patungo sa madilim na pasilyo. Nakasandal sa malamig na dingding, napapikit si Isabel habang yakap-yakap ang sarili. Paano niya bubuhayin ang isang anghel sa mundong puno ng mga demonyo? Mabilis na lumabas ang doktor mula sa silid ng emerhensya. Ang kanyang mukha ay nababakas ng matinding pag-aalala. Ipinaliwanag niya ng may pag-iingat na nalampasan ng sanggol ang unang panganib, ngunit nangangailangan ito ng tuloy-tuloy na suporta mula sa isang mamahaling makina upang makahinga ng maayos sa mga susunod na araw. Napakuyom si Isabel ng kanyang mga nanginginig na kamao. Ang 870 piso sa kanyang bulsa ay tila isang malupit na biro ng tadhana na kumukutya sa kanyang kakayahang maging isang ina. Wala siyang pagpipilian, kundi ang isama ang anak at lisanin ang pook na yon na nagtatakda ng presyo sa buhay ng isang inosenteng bata. Binalot niya ang paslit sa kanyang paboritong lumang kamiseta at maingat itong nyanig sa kanyang mga bisig, nais iparamdam ang sariling init at proteksyon. Pilit siyang pinigilan ng mga nurse na nagsasabing delikado ang kanyang gagawin, ngunit ang matalim at desperadong tingin ng isang inang lumalaban para sa kanyang dugo't laman ay sapat na upang magpatigil sa kanila. Ang kalangitan ng Maynila ay tila nakikidalamhati sa kanyang sinapit nagpapabagsak ng isang malakas at walang awang unos paglabas niya ng ospital. Ang malalaking patak ng ulan ay humahampas sa kanyang balikat nang walang pakundangan, ngunit mas pinili niyang yumuko ng husto upang maging matibay na pananggalang para sa kanyang anak. Wala siyang payong, wala siyang masisilungan, at lalong wala siyang pupuntahan. Ang bawat hakbang niya sa baha ay napapakabigat, sumasabay sa matinding hapdi ng kanyang sariwang tahi na tila pinupunit sa bawat paggalaw. Ang malamig na ulan ay tuluyang humalo sa may init niyang luha, lumalandas sa kanyang namumutlang mukha, pababa sa munting sanggol na nakakapit sa kanyang dibdib. Sa gitna ng bagyo at kadiliman ng gabi, pakiramdam niya ay iniwan na siya ng buong mundo at ang tanging naiiwan na lamang ay ang tibok ng puso nilang dalawa na unti-unting humihina. Nanlabo ang paningin ni Isabel habang pilit na inihahakbang ang kanyang nanigas na mga binti. Tuluyan ang bumigay ang kanyang katawan sa tapat ng isang maliit at lumang gawa sa kahoy na tindahan ng mga kakanin sa gilid ng kalsada. Unti-unti siyang napasalampak sa maputik na simento habang pilit pa ring ibinabalot ang buong katawan ng kanyang anak. Isang matandang babae na may bakas ng matinding pagod at kahirapan sa mukha. Subalit may maamong mga mata ang mabilis na lumabas mula sa ilalim ng tagpit-tagping trapal. Siya ay si Tita Rosa. Walang anumang pag-aalinlangan sa matinding ulan at putik. Inalalayan ng matanda ang nanghihinang katawan ni Isabel at maingat silang iginiya sa isang maliit at tuyong sulok ng kanyang mumunting tindahan upang maibsan ang panlalamig. Mabilis na nagtimpla si Tita Rosa ng maligamgam na tubig na may asukal at maingat itong ipinatak sa namumutlang labi ng sanggol gamit ang isang maliit na kutsara. Kinuha niya ang kaisa-isa niyang lumang kumot na yari sa pinagtagpi-tagping retaso at ibinalot ito sa mag-ina upang labanan ang matinding ginaw na dulot ng bagyo. Ramdam na ramdam ni Isabel ang haplos ng pag-asa na noon lamang niya naramdaman muli matapos ang mahabang serye ng kabiguan. Nanginginig niyang dinukot mula sa kanyang basa at sirang bulsa ang isang nagusot na 20 pesos. Pinilit niyang unat-unatin ang pera gamit ang kanyang nanginginig at nangingitim na mga daliri at inabot ito sa matanda bilang tanda ng kanyang taos-pusong pasasalamat. Ngunit dahan-dahang itinulak ni Tita Rosa ang kanyang kamay, pabalik kasabay ng isang matipid ngunit puno ng pag-unawang ngiti na tila nagsasabing hindi lahat ng bagay sa mundo ay nabibili ng salapi. Habang pinagmamasdan ang kaawa-awang kalagayan ni Isabel, may isang mahinang salita na lumabas sa mga labi ng matanda. Sinabi nito,
na tila nakikita niya ang kanyang sariling anak na babae, kay Isabel, isang dalagang kasing edad niya na umalis at nawala nang walang anumang paalam. Maraming taon na ang nakararaan. Ang gabi ay lumalim at naging napakatahimik maliban sa ritmo ng hangin at ulan na walang tigil sa pagbuhos. Sa kalagitnaan ng gabi, ang mahina at mabilis na paghinga ng sanggol na kanina pa mariing pinakikinggan ni Isabel ay biglang naglaho. Wala nang pagtaas at pagbaba sa maliit na dibdib ng bata. Ang init mula sa yakap at kumot ni Tita Rosa ay tila biglang tinangay ng hangin at napalitan ng isang nagyayelong takot na mabilis na gumapang sa buong pagkatao ni Isabel. Niyakap niya ng napakahigpit ang walang kibo niyang anak at ibinuka ang kanyang bibig upang sumigaw sa kalangitan, ngunit walang lumabas na tinig mula sa kanyang lalamunan, kundi ang isang pipi at nakapangingilabot na hikbi ng isang inang inagawan ng kaluluwa. Agad na kinuha ni Tita Rosa ang paslit mula sa nanghihinang yakap ni Isabel. Sa kabila ng kanyang edad na naig ang kasanayan at tatag ng loob na nakuha niya sa mahabang panahon, maingat siyang nagbigay ng paunang lunas upang muling pabalikin ang hininga ng bata habang sinasabayan ito ng mahinahong pagpindot sa bandang itaas ng sikmura gamit ang dalawang daliri upang muling tumibok ang puso nito. Sa bawat segundo ng paghihintay, pakiramdam ni Isabel ay unti-unting hinihiwa ang kanyang kaluluwa at tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hanggang sa wakas, muling nasilayan ang banayad na pagtaas at pagbaba ng dibdib ng kanyang anak. Ang nakapangingilabot na pamumutla ay dahan-dahang napalitan ng mapusyaw na kulay rosas. Lumuha ng tahimik si Isabel, iniyakap ang kanyang mukha sa maruming laylayan ng damit ni Tita Rosa at taimtim na nangako sa harap ng madilim na kalangitan na hinding-hindi na niya hahayaang makaranas ng ganitong paghihirap ang sanggol na nagbigay sa kanya ng dahilan upang mabuhay. Lumipas ang ilang buwan na punong-puno ng paghihikahos at walang katapusang pag-aalay ng pawis. Nakasukbit ang lumalaking si Maya sa likuran ni Isabel gamit ang isang lumang kumot na nagsisilbing duyan ng kanyang kaligtasan. Ang mga kamay ni Isabel na dati ay makikinis noong naninirahan pa siya sa mansyon ng mga Villarreal, ngayon ay puno na ng mga paltos kalyo at maliliit na sugat mula sa walang tigil na pagmamasa ng galapong at pagharap sa mainit na singaw ng lutuan ng puto-bumbong. Isang umaga, isang babaeng nakasuot ng mamahaling alahas at may mabangong amoy na hindi nababagay sa alikabok ng kalsada ang huminto sa kanilang munting sako. Ang babae ay nagpakita ng labis na inip ginamit ang kanyang makintab na pamaypay upang itaboy ang usok at mariing pinagsabihan si Isabel tungkol sa kanyang kabagalan. Sa halip na ibigay ng maayos ang bayad, hinayaan ng ginang na bumagsak ang mga barya sa isang maliit na sanaw ng maputik na tubig. Sa gilid ng bangketa, nag-iwan ng mga riples sa maruming tubig bago naglakad palayo ng may pandidiri. Naramdaman ni Isabel ang pag-akyat ng init sa kanyang muka, isang matinding kahihiyan na pumipiga sa kanyang dangal. Subalit nang maramdaman niya ang malambot na hininga ni Maya sa kanyang batok, nilunok niya ang namumuong bara sa kanyang lalamunan. Dahan-dahan siyang yumuko, inilubog ang kanyang nanginginig at sugatang mga daliri sa malamig na putikan upang pulutin ang mga barya. Hinugasan niya ang mga ito gamit ang kaunting malinis na tubig na itinabi nila para inumin dahil alam niyang ang mga baryang iyon, gaano man karumi ang pinanggalingan, ay katumbas ng ilang araw na gatas para sa kanyang anak. Sa paglalim ng gabi, habang mahimbing na natutulog si Maya, sa ibabaw ng manipis na banig, tahimik na nagpapahid ng murang gamot si Isabel sa kanyang mga pumuputok na palad. Ang bawat pagdampi ng pamahid ay nagdudulot ng matinding hapdi na umaabot hanggang sa kanyang mga ugat. Kinakanta niya sa kanyang isipan ang isang lumang oyayi upang payapain ang sariling kalooban. Habang siya ay naghahanda ng panibagong halo ng ube,
At malagkit para sa kinabukasan, isang mainit at mabigat na luha ang kawalang kontrol na kumawala mula sa kanyang mga mata at nahulog ng tuluyan sa mismong mangkok ng masa. Pinunasan niya ang kanyang pisngi at sinubukan ang lasa ng naiwang patak ng luha sa kanyang labi. Ang matinding alat na yon na nagmula sa kanyang pagtitiis at kalungkutan ay buong tapang niyang tinanggap bilang pinakamatibay na sangkap para sa pundasyon ng kanilang pagbangon. Isang araw, habang nag-aayos ng mga nilutong kakanin, napansin ni Isabel ang isang marangyang itim na sasakyan na dahan-dahang dumaan sa kabilang kalsada. Ang plaka nito ay nagtataglay ng mga pamilyar na numerong agad na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso at nagdala ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Bago pa man niya lubos na maunawaan kung sino ang sakay nito, dumating ang isang pangkat ng mga tauhan ng munisipyo upang magsagawa ng malawakang paglilinis sa mga tindahan sa bangketa. Walang pasubali nilang sinimulang baklasin ang mga estruktura. Ang mga kahoy na haligi ng tindahan ni Tita Rosa ay sa pilitang itinumba. Ang mga palayok na gawa sa luad na naging saksi sa kanilang araw-araw na pagbangon ay nagkadurog-durog sa matigas na semento. Nagkalat ang mga piraso tulad ng mga nasirang pangarap. Ngunit ang pinakamabigat na tumarak sa dibdib ni Isabel ay ang pagkakita sa kaisa-isang mangkok ng mainit na lugaw na pinaghirapan niyang ihulma para kay Maya na ngayon ay tuluyan ng humalo sa maitim at malamig na putik ng kalsada. Ang umaga ay nagbukas sa isang tanawin ng pagkasira matapos ang malupit na paglilinis ng mga awtoridad sa bangketa. Nakatingin si Tita Rosa sa mga basag na palayok at nagkalat na kakanin sa maputik na kalsada. Ang kanyang mga mata ay nagbabadya ng panibagong pagluha dahil sa kawalan ng pag-asa. Subalit para kay Isabel, ang huling patak ng kanyang luha ay natuyo na kasabay ng pagbagsak ng mangkok ng lugaw ni Maya kagabi. Walang anumang pag-aalinlangan at panginginig sa kanyang katawan, inumpisahan niyang pulutin ang mga buong kahoy at inayos ang mga nagkalat na gamit. Sa bawat piraso ng sirang estruktura na kanyang hinahawakan, unti-unting nabubuo sa kanyang isipan ang isang bagong plano. Hindi na sila maaring manatili sa kalsada kung saan ang kanilang kabuhayan at kaligtasan ay laging nasa bingit ng panganib. Napatingin siya sa matataas na gusali sa paligid at nakita ang mga nagmamadaling empleyado na walang sapat na oras upang maghanap ng lutong bahay na pagkain. Isang matapang na ideya ang umusbong sa kanyang dibdib, ang paggawa ng mga nakabalot na tanghalian na direktang dadalhin sa mga opisina, isang hakbang na hindi na mangangailangan ng pisikal na pwesto sa kalsada. Matapos ang ilang araw ng puspusang paghahanda at pangungutang ng maliit na puhunan, naglakas loob si Isabel na pumasok sa isang malaking gusaling pangkomersyo, bit-bit ang isang maayos na kahon ng mga sampol ng kanyang mga inilutong ulam. Hinarap niya ang pangkalahatang tagapamahala ng gusali na nagngangalang Ginoong Reyes. Sa simula bakas, ang matinding pag-aalinlangan sa mukha ng tagapamahala habang pinagmamasdan ang murang kasuotan ni Isabel at ang kanyang magaspang na mga kamay na sumasalamin sa hirap ng buhay. Ngunit nang sandaling matikman nito ang kanyang kaldereta na niluto nang may sapat na oras tamang timpla ng mga panlasa at buong pusong pag-asa, nagbago ang anyo ng mukha ng lalaki. Ito ang lasa ng bahay na matagal ko nang hinahanap. Okay, Isabel. Bibigyan kita ng pagkakataon na mag-supply ng lunchboxes para sa mga tauhan ko rito. Simula bukas, siguraduhin mo lang na laging ganito ang kalidad at hindi kayo mahuhuli sa oras. Bago pa man makapagpasalamat, nang lubusan si Isabel at makahinga ng maluwag nagbitiw ng isang malalim na buntong hininga ang tagapamahala habang pinagmamasdan ang isang lumang dokumento sa kanyang mesa na nagtataglay ng selyo ng kumpanya ng mga Villarreal. Sinabi nitong mas pipiliin pa niyang tulungan ang mga maliliit na negosyanteng nagsisikap ng malinis kaysa makipagtransaksyon sa mga mapagmataas at tiwaling pamilya
na walang ibang ginawa kundi mang-apak ng kapwa upang mapanatili ang kanilang kayamanan. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng kakaibang kaba at malalim na kuryosidad sa isipan ni Isabel na tila ba ang tadhana ay may inihahandang mas malaking koneksyon sa hinaharap. Lumipas ang ilang taon, ang maliliit na hakbang ni Isabel ay unti-unting nagbunga ng katatagan. Ang dating isang maliit na kahon ay naging daan-daang lalagyan ng mainit at masasarap na pagkain na inaabangan ng maraming manggagawa. Sa loob ng kanilang inuupahang konkretong silid, ang 5 taong gulang na si Maya ay masiglang nag-aabot ng mga malinis na takip ng lalagyan sa kanyang ina. Ang mga maliliit na kamay ng bata ay maingat at matiyaga. Hindi alintana ang init na nagmumula sa kusina. Huminto sandali si Isabel, pinunasan ang namumuong pawis sa kanyang noo, gamit ang likod ng kanyang kamay habang ramdam ang matinding pangingalay ng kanyang baywang dahil sa walang patid na pagtayo. Sa pagkakataong yon, lumapit si Maya at kinuha ang kanyang sariling maliit at kupas na panyo. Maingat at puno ng pagmamahal nitong pinunasan ang mga butil ng pawis sa noo ng kanyang ina. Kahit laging amoy ulam si Mama, ikaw pa rin po ang pinakamaganda sa buong mundo. Ang inosenteng pahayag na yon ay tuluyang tumunaw sa lahat ng pagod ni Isabel. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, nilalanghap ang natural na bango ng bata na nagsisilbing pinakamabisang gamot sa lahat ng kanyang mga pasakit. Ang pagmamahal ni Maya ang kanyang nag-iisang sandata at kalasag. Sa mundong pilit siyang pinadadapa. Nang dumating ang hapon at nag-aayos na siya ng mga natirang gamit, para sa kinabukasan napansin niya ang isang bahagi ng lumang pahayagan na ginamit ng tindera sa palengke upang ibalot ang kanyang biniling gulay. Habang nilulukot niya ang papel upang itapon, isang pamilyar at nakangiting mukha ang biglang umagaw sa kanyang atensyon at nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sa isang malinaw na larawan sa pahinang panlipunan, nakatayo si Miguel, nakasuot ng marangyang trahe at buong lambing na nakahawak sa baywang ni Clara. Ang artikulo sa ibaba ay naglalarawan ng kanilang marangyang anibersaryo ng kasal na ginanap sa isang sikat na hotel. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Isabel, tila umakyat ang lahat ng dugo niya sa kanyang ulo at nag-iwan ng matinding pamamanhid sa kanyang mga daliri. Hindi niya namalayang nanggigigil na ang kanyang mga kamay. Mahigpit na nilalamukot ang mukha ni na Miguel at Clara sa lumang pahayagan hanggang sa magkapunit-punit ang papel. Ang sugat ng nakaraan na inakala niyang naghilom na sa paglipas ng panahon ay muling nabuksan, nag-iwan ng isang nagliliyab at masakit na tanong sa kanyang isipan kung hanggang kailan niya dadalhin ang anino ng kataksilan na sumira sa kanyang tiwala sa pag-ibig. Lumipas ang 18 taon at ang gulong ng tadhana ay tuluyan ng umikot. Ang dating maliit na kahon ng tanghalian ay naging 10 naglalakihang sangay ng Maya's Kitchen, isang tanyag na tanawin ng masasarap na pagkaing sariling atin na hinahanap-hanap ng buong bansa. Sa ilalim ng nagkikislapang ilaw ng bagong bukas na restauran, nakatayo si Isabel, suot ang isang marangya at simpleng Filipiniana. Ang kanyang tindig ay nagpapamalas ng hindi matitinag na kapangyarihan at biyaya malayong malayo sa kaawa-awang babaeng gumagapang sa putikan noon. Ang mga kamay niya, bagamat na puno ng kalyo at peklat mula sa nakaraan, ay ngayon ay marahan at buong lambing na nakayakap sa kanyang pinakamalaking tagumpay. Si Maya na ngayon ay isang 18 taong gulang na dalaga at kamakailan lamang ay nagkamit ng pinakamataas na karangalan bilang valedictorian sa premedisina, ay mahigpit na yumakap sa kanyang ina sa harap ng maraming panauhin. Walang salitang makapapantay sa tuwang umaapaw sa puso ni Isabel nang ibulong ni Maya na sa kabila ng lahat ng kanilang narating, siya pa rin ang pinakamagandang ina sa buong mundo. Pagkatapos ng formal na pagdiriwang, bumalik si Isabel sa kanyang pribadong opisina. Sa gitna ng lahat ng mamahaling palamuti at makabagong kagamitan, ang kaisa-isang bagay
na nasa pinakagitna ng kanyang pader ay isang maliit na kuwadro na naglalaman ng isang gusot at lumang 20 pesos. Ito ang parehong perang sinubukan niyang ibayad kay Tita Rosa noong gabing muntik na silang mamatay sa lamig. Nang pumasok ang isang bagong kawani upang maglinis isang binatilyong bakas ang gutom at pagod sa mata, hindi nag-atubili si Isabel na patayuin ito ng maayos. Sa halip na utusan, inabutan niya ito ng 2 malaking lalagyan ng mainit na pagkain at malumanay na pinaalalahanan na dalhin niyon sa pamilya nito. Ang ganitong uri ng malasakit ay pamana ng kabutihang hindi niya kailanman nakalimutan at isang patunay na ang kayamanan ay hindi sumira sa kanyang dalisay na puso. Sa kabilang dako ng lungsod ang malamig at naghihingalong mansyon ng mga Villarreal ay nababalot ng matinding tensyon. Ang dating makintab na mga sahig ay napuno na ng alikabok at ang mga mamahaling kurtina ay nawalan na ng kulay. Mariing idiniin ni Doña Carmen ang kanyang nanginginig at kulubot na mga palad sa ibabaw ng antigong mesa habang nakatitig sa mga patong-patong na sulat mula sa bangko. Ang kanyang pamilya ay mabilis na nalulubog sa napakalaking utang. Nakaupo sa isang madilim na sulok si Miguel. Ang mukha ay ginuhitan ng matinding pagod at pagkabigo sa buhay. Walang anumang natitira sa dating mayabang at tinitingalang lalaki, kundi isang anino ng pagkaduwag. Buong pandidiri, siyang sinulyapan ng kanyang asawang si Clara, nagbato ng mga matatalim na salitang nagpapaalala kung gaano siya kawalang silbi at kung paanong ang kanyang mga maling desisyon ang sumira sa kanilang yaman. Ang tanging palaisipan na bumabagabag kay Doña Carmen sa mga sandaling iyon ay kung sino ang malaking negosyante sa likod ng mga anino na unti-unting bumibili ng lahat ng kanilang mga utang, tila sinasadya silang ipitin hanggang sa tuluyang mawalan ng hininga. Ngunit ang pinakamabigat na dagok ay paparating pa lamang. Pumasok ang pribadong doktor ng pamilya na may taglay na labis na kalungkutan sa mukha. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila biglang nahigop ng ipaliwanag ng manggagamot ang lumabas na resulta ng pagsusuri sa kaisa-isang anak na lalaki, nina Miguel at Clara. Ang 15 taong gulang na tagapagmana ng mga Villarreal ay nakararanas ng mabilis na paghina ng katawan dahil sa isang malubhang sakit na pumipigil sa utak ng buto na gumawa ng malusog na dugo. Ang tanging lunas na maaaring magsalba sa buhay ng bata ay isang maselang paglilipat ng bone marrow mula sa isang taong may kaparehong dugo at lahi. Nanigas ang buong katawan ni Miguel, ang kanyang lalamunan ay natuyo at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot. Sa paghahanap ng lunas upang sagipin ang buhay ng kanyang pinakamamahal na anak, unti-unting namulat si Miguel sa sumpa ng nakaraan, nakaharap sa nakapangingilabot na katotohanan kung sino na lamang ang natitirang taong nagtataglay ng kanyang dugo na minsang itinapon niya sa kalsada. Ang hangin sa loob ng pamilyar ngunit naghihingalong mansyon ng mga Villarreal ay tila may halong lason. Nanlilisik ang mga mata ni Clara habang walang awang ibinabato kay Miguel ang lahat ng paninisi. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding pandidiri, tinatawag na isinumpa at mababa ang maruming dugo ng mga Villarreal na ngayon ay patuloy na sumisira sa katawan ng kanyang nag-iisang anak. Wala ni isang salita ang namutawi sa mga labi ni Miguel. Nanatili siyang nakayuko sa isang sulok ramdam ang mabigat na pagbara sa kanyang lalamunan at ang kawalan ng kakayahang ipagtanggol ang sariling dangal bilang haligi ng tahanan. Nang muling kausapin ni Miguel ang kanilang doktor upang magmakaawa para sa anumang himala, isang mungkahi ang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ipinaliwanag ng manggagamot na ang pinakamataas na pagkakataon na makahanap ng katugmang tisyo ng utak ng buto para sa bata ay mula sa isang kapatid na nagtataglay ng kalahati ng kanyang dugo. Isang alon ng matinding kaba
at pilit na pag-asa ang sabay na lumunod sa kanyang diwa. Kinagabihan, habang nilulunod ni Miguel ang kanyang pangamba at pag-iisip sa isang baso ng matapang na alak, mapakla niyang pinagmasdan ang kalat sa kanyang paligid. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kanyang silid, nahagip ng kanyang paningin ang isang sikat na babasahing pangnegosyo na naiwan sa ibabaw ng mesa. Ang pabalat nito ay nagtataglay ng larawan ng dalawang babaeng may maaliwalas ng ngiti ng tagumpay. Unti-unting lumapit ang kanyang nanginginig na kamay upang kunin ang babasahin. Nanigas ang kanyang buong katawan at nanlamig ang kanyang mga palad nang makita ang pangalang nakalimbag sa ibaba Isabel at ang tagapagmana ng kanyang imperyo na si Maya. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ng dalaga at malinaw niyang nakita ang eksaktong hugis ng kanyang mga mata, ang kurba ng kanyang ilong, at ang matibay na linya ng kanyang panga. Ang batang itinapon niya sa gitna ng unos, 18 taon, na ang nakararaan ay isa na ngayong marilag na prinsesa ng sarili nitong kaharian at marahil ang tanging susi upang mabuhay ang bago niyang pamilya. Habang nagmamadaling lumabas ng silid si Miguel upang ibalita ito sa kanyang ina, hindi niya napansin sa madilim na bahagi ng pasilyo si Clara na lihim at nagmamadaling pumipirma sa mga natitirang titulo ng lupa upang ilipat ang mga huling yaman ng pamilya sa isang nakatagong pangalan. Taglay ang makasariling pag-asa hinarap ni Miguel si Doña Carmen. Ipinakita niya ang larawan at ipinaliwanag ang posibleng kaligtasan ng kanyang anak. Nakaupo si Doña Carmen sa kanyang antigong upuan, maingat at banayad, na hinahaplos ang mga butil ng kanyang hawak na rosaryo. Sa bawat paglipat ng kanyang mga daliri, sa mga banal na butil ang kanyang isipan ay naghahabi ng isang napakadilim at makasariling plano. Walang kahit anong bakas ng pagsisisi sa kanyang boses nang sabihin niyang walang ina ang makatitiis sa tawag ng kadugo. Gagamitin nila ang batas ng pamilya at utang na loob upang igapos muli si Isabel at pilitin itong ialay ang bahagi ng katawan ng sariling anak para sa kaligtasan ng lehitimong tagapagmana ng mga Villarreal. Makalipas ang ilang araw, tumambad ang isang malaki at marangyang gusali na nagtataglay ng pangalang Maya's Kitchen sa sentro ng kalakalan. Sa labas ng malapad na salaming pinto, nakatayo si Miguel. Pilit niyang inaayos ang pagkakabitin ng kanyang kupas na pormal na kasuotan, sinusubukang buhayin ang ilusyon ng isang maginoong ama na nagbabalik upang bawiin ang kanyang asawa at anak. Ang makukulay na ilaw mula sa malaking karatula ay patuloy na naglalaro at sumasalamin sa kanyang maputla at duwag na mukha habang inihahanda niya ang kanyang sarili na humakbang papasok upang angkinin ang tagumpay na minsan niyang iniwan sa putikan. Matapang na humakbang si Miguel papasok sa malawak at nagliliwanag na bulwagan ng punong tanggapan ng Maya's Kitchen. Ang malamig na hangin mula sa bentilasyon ay sumalubong sa kanyang pinagpapawisang mukha, pilit na tinatangay ang huling hibla ng kanyang natitirang dangal. Lumapit siya sa makintab na mesa ng tagatanggap ng mga panauhin at pilit na itinaas ang kanyang noo upang itago ang kanyang panghihina. "Miss, I need to see Isabel. Sabihin mo si Miguel ito, ang dati niyang asawa." Tiningnan siya ng babae, mula ulo hanggang paa, napansin ang mga gusot sa kanyang lumang kasuotan at ang kakulangan ng anumang paunang abiso. Bago pa man makasagot ang kawani, mabilis na lumapit ang dalawang matipunong gwardya upang harangan ang kanyang daraanan. Sa pagkakataong yon, dahan-dahang nahati ang makintab na pintuan ng pribadong elevator. Lumabas si Isabel, napapalibutan ng kanyang mga kalihim at tagapamahala. Ang bawat hakbang ng kanyang matataas na takong sa makinis na sahig ay nagiiwan ng isang ritmong nagpapahayag ng matinding awtoridad at hindi matitinag na kapangyarihan. Nanlaki ang mga mata ni Miguel nang masilayan ang babaeng minsan niyang itinapon sa malamig na semento ng ospital
Ngayon isa na itong reyna na imposibleng abutin ng isang hamak na tulad niya. Pilit siyang kumawala sa mga humahawak na gwardya at inilabas ang kanyang pinakakaawa-awang mukha. Isabel, please, pakinggan mo muna ako. Nagsisisi na ako sa lahat ng nagawa ko sa inyo ni Maya. Gusto kong bumawi bilang ama. Walang anumang emosyon na dumaan sa maaliwalas na mukha ni Isabel. Tinitigan niya lamang si Miguel na parang isang walang halagang alikabok na nagkataong napadpad sa kanyang malinis na palasyo. Sa halip na magalit, umiyak o sumigaw, binalingan niya ang punong gwardya nang may nakapangingilabot na kalamigan. Palabasin niyo ang taong ito at siguraduhin niyong hindi na siya makatutuntong kahit sa anino ng gusaling ito. Wala siyang sinayang na kahit isang labis na salita para sa lalaking sumira sa kanyang kabataan. Habang sa pilitang kinakaladkad si Miguel palabas ng mga nakabantay, isang matalim at madilim na banta ang namutawi sa kanyang nanginginig na mga labi. Sinasabing labis na pagsisisihan ni Isabel ang pagtataboy sa kanya dahil kukunin niya ang karapatan sa kanyang anak. Ang tinig niyang iyon ay unti-unting nilamon ng makapal na salaming pinto na tuluyang nagsara sa kanyang pagmumukha. Nang makapasok si Isabel sa loob ng kanyang pribadong opisina at matiyak na siya na lamang mag-isa, tuluyan nang gumuho ang ginawa niyang pader ng katapangan. Kumuha siya ng isang basong tubig mula sa kanyang mesa, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng husto na naging dahilan upang lumikha ng maliliit na alon ang tubig sa loob ng salamin. Ang lumang sugat na matagal na niyang ibinaon ay muling kumirot at nagpadugo sa kanyang kaluluwa. Lumapit siya sa malaking salamin at pinagmasdan ang sariling refleksyon. Huminga siya nang malalim kumuha ng isang malinis na tissue at mariing pinunasan ang pulang kolorete sa kanyang mga labi na nagsilbing maskara ng kanyang katatagan sa harap ng kaaway. Matapos pahupain ang nag-aalab na dibdib at ipaalala sa sarili kung sino na siya ngayon, maingat niya itong ipinahid muli. Ibinabalik ang matibay na baluti ng isang inang handang pumatay at mamatay upang protektahan ang kanyang anak. Eksaktong pagkabitaw niya sa kolorete, umilaw ang hawakan ng kanyang telepono. Ang pangalan ni Maya ang nakarehistro. Mabilis niya itong sinagot, pilit na pinasasaya at pinakakalma ang tono ng kanyang pananalita upang hindi mag-alala ang dalaga. Ngunit ang mga sumunod na salita mula sa kanyang anak ay tila yelong ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Mamay isang matandang babae po kasing pumunta rito sa university kanina. Umiiyak po siya. Sabi niya, siya raw po ang lola ko at gusto niya akong makausap tungkol sa pamilya natin. Isang matinding panlalamig ang mabilis na gumapang mula sa batok ni Isabel pababa sa kanyang gulugod. Ang mga multo ng nakaraan ay hindi lamang nagbalik upang maningil ng atensyon, kundi nagsimula na ring kamkamin ang kaisa-isang kayamanang nagbibigay ng hininga sa kanyang kaluluwa. Sa ilalim ng malalabay na sanga ng akasya sa loob ng universidad, isang mapanlinlang at madilim na dula ang kasalukuyang nagaganap. Suot ang isang lumang sapatos at kupas na damit upang magmukhang kaawa-awa na katayo si Doña Carmen sa harap ng naguguluhang si Maya. Ang matandang babae ay walang patid sa pagpapahid ng kanyang mga huwad na luha gamit ang isang panyo habang ang kabilang kamay ay mahigpit at tila nanggigigil na nakahawak sa kanyang paboritong rosaryo. Pilit niyang kinukuha ang simpatiya ng mga dumadaang estudyante sa pamamagitan ng pag-arte bilang isang kaawa-awang lola na matagal na pinagkaitan ng pagkakataong makayakap sa kanyang apo. Puno ng lason at kasinungalingan, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, nagmamakaawa kay Maya na ibigay ang kanyang awa at tulungan ang isang inosenteng kapatid na nakaratay sa ospital at unti-unting binabawian ng buhay. Bago pa man tuluyang makuha ng matanda ang isipan ng dalaga at ng mga taong nakapaligid, isang itim na sasakyan ang mabilis na huminto sa gilid ng kalsada
nag-iwan ng mahabang bakas ng gulong sa semento. Bumaba si Isabel na tila isang nagngangalit na leon na handang pumatay at mamatay upang protektahan ang kanyang kaisa-isang anak. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding puot habang mabilis na binabagtas ang distansya patungo sa kanila. Walang anumang pag-aalinlangan niyang hinawakan ang malamig na braso ni Maya at mahigpit itong inilagay sa kanyang likuran. Sa pagkakataong yon, itinaas ni Isabel ang kanyang baba at ginawa ang kanyang buong pagkatao bilang isang matibay na pader ng asero sa pagitan ng kanyang anak at ng kampon ng nakaraan. Bakit mo inilalayo ang apo ko, Isabel? Mapang-uyam. Ngunit pilit na pinanginginig ang boses ni Doña Carmen upang marinig ng mga usyosero. Kahit anong pilit mong pagtatago, nananalaytay pa rin sa mga ugat niya ang dugong Bilaryal utang na loob, Isabel. Utang mo sa pamilya namin ang buhay mo noong mga panahong isa ka lamang hamak na utusan na kumakain ng tira-tira sa aming pamamahay. Ngayon bang umasenso ka na at yumaman, tuturuan mo ang anak mo na maging isang walang pusong halimaw. Hahayaan mo ba siyang panoorin na lamang na mamatay ang sarili niyang kapatid nang walang ginagawa? Ang mga salitang yun ay isang perpektong sining ng panlilinlang na tumatagos hanggang buto, sadyang idinisenyo upang baligtarin ang katotohanan at palabasin na si Isabel ang ugat ng lahat ng kasamaan at kawalan ng utang na loob. Ramdam ni Isabel ang matinding kaba ni Maya na sa mga sandaling iyon ay humihingi ng proteksyon sa tabi niya. Sa halip na madaig ng pangamba, ang paghahanap na yon ng kalinga mula sa kanyang anak ang nagsilbing mitya ng kanyang ibayong lakas. Buong tapang niyang sinalubong ng matatalim at matatag na tingin ang mga mapagkunwaring mata ng matanda na hindi nagpapakita ng kahit anong bahid ng pag-aalinlangan. Ang buhay ng anak ko ay minsan mo nang tinumbasan ng 1,000 piso, 18 taon na ang nakararaan, Doña Carmen. Tahimik ngunit matalim na tugon ni Isabel, hindi nagpapadala sa emosyong pilit pinupukaw ng kaaway. Wala siyang kapatid sa mga taong nagtapon sa kanya sa malamig na ospital upang mamatay nang walang kalaban-laban. Huwag mong dungisan ang malinis na pagkatao ng anak ko gamit ang bulok at isinumpang apelido ng inyong pamilya. Tayo na, Maya. Natigilan ang matanda at napakuyom ng kamao. Hindi inasahan ang higpit ng pader na kanyang binabangga. Ngunit sa likod ng kumpol ng mga nagbubulungang tao, isang hindi kilalang individual ang nagkukubli habang lihim na nagtataas ng telepono. Kinukuhanan nito ng malinaw na video ang buong pangyayari at maingat na sinusundan ang mga tagubili ng isang nagbayad upang puputulin lamang ang mga bahagi ng usapan na pumapabor sa kaawa-awang anyo ng matanda. Pagsapit ng gabi, ang tahimik na buhay na maingat at madugong itinayo ni Isabel ay muling yanig ng isang malakas na lindol. Ang inedit na video ay kumalat na parang apoy sa buong bansa na may nakapangingilabot at mapanirang pamagat na tumutulig sa 1 bilyonaryang ina dahil sa pagiging walang puso at pag-abandona sa naghihingalong kapatid ng kanyang anak. Ang sunod-sunod na pag-ilaw at pag-ilaw ng screen ng telepono ni Isabel ay nagdala ng walang patid na pagdagsa ng mga malulupit na mensahe ng panghuhusga mula sa isang mundong walang alam sa madugong katotohanan. Ang buong tanggapan ng pampublikong ugnayan ng Maya's Kitchen ay nilamon ng matinding tensyon at pagkalito. Ang mga dalubhasang tagapayo ay abala sa pagpapaliwanag ng mga hakbang kung paano sasagutin ang malupit na atake ng media at aayusin ang unti-unting nasisirang pangalan ng kumpanya. Ngunit para kay Isabel, ang lahat ng nagaganap sa kanyang paligid ay tila malamig na hangin lamang na hindi kayang tumagos sa kanyang pandinig. Ang kanyang paningin at isipan ay nakapako lamang sa patuloy na pag-iilaw ng screen ng kanyang telepono, nagdadala ng walang katapusang mensahe ng panghuhusga mula sa mga taong madaling naniwala
sa kasinungalingan. Hindi ang pagbagsak ng kanyang negosyo o ang pagkawala ng kanyang kayamanan ang nagpapakaba sa kanyang dibdib, kundi ang posibleng pagkasira ng mataas na pagtingin ng nag-iisang taong naging dahilan ng kanyang pagbangon. Ang takot na husgahan siya ng sariling anak ay isang patalim na dahan-dahang humihiwa sa kanyang puso. Tahimik niyang nilisan ang silid-pulungan at nagtungo sa pribadong tanggapan ni Maya. Bawat hakbang niya ay tila may pabigat na gawa sa tingga. Nang buksan niya ang pintuan, bumungad sa kanya ang dalaga na tahimik na nakaupo nakatingin sa labas ng bintana habang pinagmamasdan ang dumidilim na kalangitan. Nanginginig ang mga tuhod ni Isabel. Pilit niyang hinahanap ang mga tamang salita, ngunit tila umurong ang kanyang dila. Humarap si Maya, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng kasagutan at sa isang napakalumanay, ngunit malalim na boses ay nagtanong kung ano ba ang totoong nangyari noong siya ay isilang. Sa sandaling iyon, ang pader ng katapangan na 18 taong itinayo ni Isabel ay tuluyang gumuho. Bumigay ang kanyang mga tuhod at napasalampak siya sa malambot na karpet ng silid. Ang mga luhang pilit niyang itinago sa likod ng maskara ng isang walang pusong negosyante ay tuluyang kumawala, nag-uunahang bumagsak sa kanyang mga nanginginig na palad. Sa pagitan ng mapapait na hikbi na pumupunit sa kanyang lalamunan, ikinuwento niya ang bawat detalye ng madilim na nakaraan. Ipinagtapat niya ang malamig na gabi sa ospital, ang pagpapalayas ni Doña Carmen ang 800 at 70 piso na lamang sa kanyang bulsa, matapos bumili ng gamot, at ang pagmamakaawa niya kay Miguel na nauwi lamang sa panonood ng pagpapakasal nito sa iba. Nakayuko at halos hindi makahinga, paulit-ulit na humingi ng tawad si Isabel dahil hindi niya naibigay sa kanyang anak ang isang buong pamilya at ang marangyang buhay na dapat sana ay karapatan nito mula umpisa. Ngunit sa halip na makarinig ng galit at pagkasuklam, nakaramdam si Isabel ng isang mainit na yakap. Lumuhod si Maya sa kanyang harapan, mahigpit na pumulupot ang mga braso ng dalaga sa kanyang nanginginig na balikat. Kinuha ni Maya ang isang lumang panyo mula sa kanyang bulsa, ang parehong kupas na panyong ginagamit niya noong maliit pa siya, upang punasan ang pawis ng kanyang ina sa gitna ng usok ng lutuan sa kalsada. Marahan at buong lambing nitong pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Isabel. "Must stop crying, please!" Bulong ni Maya, ang tinig ay puno ng hindi matatawarang pagmamahal at pag-unawa. "Kahit kailan hindi ko hiniling na magkaroon ng ibang pamilya. Ikaw ang naging nanay-tatay at buong mundo ko. Ang mga taong nagtapon sa atin noong wala tayong kalaban-laban ay hindi kailanman magiging bahagi ng pamilya natin. Rock-ruy na itinapon na ay hindi na pinupulot pa. At gaya ng lagi kong sinasabi sa'yo, kahit ano pa ang mangyari, ikaw pa rin ang pinakamaganda at pinakamatapang na babae sa buong mundo." Ang mga salitang yon ay naging isang napakabisang gamot na naghilom sa lahat ng sugat sa kaluluwa ni Isabel. Ang takot na mawala ang pagmamahal ng anak ay napalitan ng isang umaapaw na kagalakan at lakas. Subalit habang yakap-yakap niya si Maya, napansin niya ang isang makapal at walang pangalang sobre na nakapatong sa gilid ng mesa ng dalaga. Naglalaman ito ng mga pinakatagong dokumento na nagpapatunay sa napakalaking pandaraya ng mga Villarreal sa bangko, kasama ang isang maikling kalatas mula sa isang makapangyarihan ngunit hindi nagpakilalang tao na nagsasabing handa itong ibigay ang lahat ng suporta upang tuluyan ng pabagsakin ang mga taong naninira sa kanila. Isang misteryosong kakampi mula sa mga anino, ang tila matagal nang naghihintay ng pagkakataon upang gumanti sa mga Villarreal. Kinabukasan, bago pa man lubusang makapag-isip si Isabel kung paano gagamitin ang mga dokumentong yon, isang malaking gulo ang sumiklab sa labas ng pangunahing sangay ng kanyang restaurant. Ang kalangitan ay nagbuhos ng napakalakas na ulan, isang nakapangingilabot
at mapanuyang pag-uulit ng gabing sila ay inabandona. Sa gitna ng malupit na hagupit ng unos at nakakapasong liwanag mula sa mga kamera ng napakaraming mamamahayag na nag-uunahang kumuha ng balita, nakaluhod sa maputik na kalsada si Miguel. Ang taong minsang tumalikod sa kanya sa ospital ay ngayon nakatingala sa matataas na salamin ng kanyang gusali, walang pasubaling umiiyak at nagmamakaawa sa harap ng buong bansa na iligtas ng kanyang dating asawa ang buhay ng kanyang naghihingalong anak. Ang malupit na pagbuhos ng ulan ay tila isang mapait na paalaala ng nakaraan. Bawat patak na tumatama sa mga salamin ng gusali ay nagdadala ng alaala ng gabing itinapon si Isabel sa gitna ng unos. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bagyo ay hindi na nasa loob ng kanyang puso, kundi nasa labas, kung saan nakaluhod ang anino ng lalaking minsang naging mundo niya. Sa ibaba ng gusali sa gitna ng kalsadang puno ng maitim na tubig at putik, nakatingala si Miguel. Ang kanyang mamahaling trahe ay basa na at punong-puno ng dumi ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang noo at ang kanyang mga mata ay pilit na naglalabas ng mga luhang nais makuha ang awa ng mga taong nakapaligid. Ang mga puting liwanag mula sa kamera ng mga mamamahayag ay walang tigil na sumisiklab, tila mga kidlat na naglalayong ilantad ang bawat detalye ng kanyang pagmamakaawa sa harap ng buong bansa. Sa loob ng malawak na opisina, pinagmamasdan ni Isabel ang bawat galaw ni Miguel sa malaking screen ng television. Ramdam niya ang matinding panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagkasuklam sa sining ng panlilinlang na ipinamamalas ng lalaki. Alam ni Isabel, ang laro ni Miguel, isang desperadong hakbang upang ipahiya siya at gamitin ang sentimiento ng publiko upang makuha ang gusto ng mga Villarreal. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Miguel na naririnig sa balita, ang bawat patawad at awa para sa bata, ay tila mga lason na pilit na sumisira sa katahimikang matagal niyang ipinaglaban. Dahan-dahang lumapit si Maya sa kanyang ina at hinawakan ang kanyang nanginginig na kamay. Ang init ng palad ng dalaga ay nagbigay ng panibagong lakas kay Isabel. Tumingin si Maya sa kanya nang may matibay na determinasyon sa mga mata. Sa sandaling iyon, alam ni Isabel na hindi na sila dapat manatili sa likod ng mga salamin. Panahon na upang wakasan ang teleseryeng ginagawa ng mga Villarreal sa harap ng publiko. Kinuha ni Isabel ang sobrang naglalaman ng mga dokumentong ibinigay sa kanya ng misteryosong kakampi. Kasama si Maya, lumabas sila ng gusali. Sa pagbukas ng malaking pintuang salamin, ang malamig na hangin at amoy ng basang semento ay sumalubong sa kanila. Ang ingay ng paligid ay biglang humupa nang makita sila ng mga mamamahayag. 100 ang bumukas. Sa gitna ng kumpol ng mga tao, tila iginagalang ang awtoridad na dala ng mag-ina. Nang makalapit sila kay Miguel, pilit na inabot ng lalaki ang laylayan ng damit ni Isabel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at puno ng putik. Isabel, please have mercy. I am begging you in front of everyone. Our son is dying. Nagmamakaawa ako, kalimutan mo na ang galit mo sa akin. Just save him. Ikaw lang ang pag-asa namin. Ang paos at garalgal na tinig ni Miguel, bawat salita, ay sadyang idiniin upang marinig ng mga nakapaligid na mikropono. Hindi na tinag si Isabel. Nanatili siyang nakatayo nang tuwid ang kanyang payong ay hawak ng isang tauhan habang pinagmamasdan ang lalaking minsang tiningala niya, ngunit ngayon ay nasa ilalim na ng kanyang mga paa. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa sahig ay lumilikha ng maliliit na tilamsik sa sapatos ni Isabel, subalit hindi nito nadudumihan ang kanyang dangal. Napakagaling mong umarte, Miguel. Ang malamig na tugon ni Isabel, ang kanyang tinig, ay sapat na upang tumagos sa ingay ng ulan. Noong gabing nag-aagaw buhay si Maya sa ospital, at 870 piso lang ang meron ako.
Nasaan ang awa mo? Nung nakiusap ako sa iyo para sa buhay ng anak mo, ang tanging sagot mo ay ang tunog ng kampana ng kasal mo sa iba. Ngayon, lumuluhod ka rito hindi dahil nagsisisi ka, kundi dahil kailangan mo ang dugo ng anak ko para iligtas ang pamilyang ipinalit mo sa amin. Sandaling natigilan ang mga mamamahayag, ang mga bulungan ay napalitan ng matinding katahimikan. Inilabas ni Isabel ang isang piraso ng papel mula sa sobre at dahan-dahang binitawan ito sa harap ni Miguel. Hinayaan niyang mabasa ang papel ng ulan, ngunit sapat na ang oras upang makita ng lahat ang nakasulat doon. Huwag mong gamitin ang buhay ng anak mo para pagtakpan ang katotohanan na ang pamilya niyo ay nalulubog na sa utang at pandaraya sa bangko. Pagpapatuloy ni Isabel, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Miguel. Hindi awa ang hanap mo kundi ang kayamanan ko at ang buhay ng anak ko upang itama ang mga pagkakamali niyo. Maya is not a medical supply. She is a human being whom you threw away. Pilit na tumayo si Miguel, ang kanyang muka ay biglang nagbago mula sa pagiging kaawa-awa patungo sa isang anyo ng pagkabigla at takot. Hindi niya inaasahan na hawak ni Isabel ang mga dokumento ng kanilang ilegal na transaksyon. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na sasakyan ang huminto sa gilid at lumabas ang isang matangkad na lalaking naka-Amerikana. Ang kanyang anyo ay puno ng misteryo at ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Isabel nang may kakaibang pagkilala at paggalang. Dahan-dahang lumapit ang lalaki kay Isabel at binulungan siya ng isang bagay na naging dahilan upang manlaki ang mga mata ng reyna ng Maya's Kitchen. Ang lihim na ibinahagi ng lalaki ay hindi lamang tungkol sa mga Villarreal, kundi tungkol sa tunay na pagkatao ni Tita Rosa at ang koneksyon nito sa nakaraang pilit na ibinaon ng lahat. Isang katotohanang mas masakit pa sa anumang kataksilan ang unti-unting lumalabas na magpapabago sa kapalaran ng lahat ng taong naroroon sa ilalim ng ulan. Ang bawat patak ng ulan na nanatili sa buhok at balikat ni Isabel ay tila mga kristal na sumasalamin sa pagod ng kanyang kaluluwa. Sa loob ng mainit na bulwagan ng kanyang gusali, nananatiling blangko ang kanyang paningin, habang ang kanyang puso ay mabilis pa ring pumipintig mula sa katatapos lamang na engkwentro sa labas. Marahang kinuha ni Maya ang isang malambot na tuwalya at maingat na pinunasan ang mukha ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at tahimik na suporta. Sa gitna ng katahimikang namamayani, sa pagitan nila, ang misteryosong lalaki na nagngangalang Adrian ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang bawat hakbang sa makinis na sahig ay nagpapakita ng isang uri ng kapangyarihan na hindi nanggagaling sa yaman, kundi sa katotohanang hawak niya. You don't have to carry this burden alone anymore, Isabel. Ang mahinahon, ngunit matatag na tinig ni Adrian habang maingat niyang iniaabot ang kanyang tuyong Amerikana upang balutin ang nanginginig na balikat ng reyna ng Maya's Kitchen. Ang haplos ng tela sa kanyang balat at ang amoy ng lalaking tila naging kaisa-isang kakampi niya sa gitna ng unos ay nagdulot ng isang kakaibang init sa dibdib ni Isabel, isang damdaming matagal na niyang kinalimutan. Ipinaliwanag ni Adrian ang nakapangingilabot na lihim na matagal nang ibinaon ng mga Villarreal. Si Tita Rosa ang matandang babaeng nagligtas sa buhay ni Isabel at Maya. Sa gitna ng putikan ay hindi lamang isang hamak na tindera ng kakanin. Siya si Rosa Maria Villarreal de la Vega, ang tunay at lehitimong tagapagmana ng lahat ng lupain at kayamanan na kasalukuyang kinakamkam ni Doña Carmen. Noong kabataan nila nilinlang ni Doña Carmen at ng kanyang yumaong asawa, si Rosa ninakaw ang kanyang mga dokumento at pinalabas na siya ay patay na upang masolo ang lahat ng mana. Itinapon nila si Rosa sa pinakamahirap na bahagi ng lungsod at hinayaang mabulok sa kahirapan upang hindi na ito makabalik pa at bawiin ang nararapat sa kanya. Nanigas ang buong pagkatao ni Isabel
sa kanyang narinig. Ang lalamunan niya ay tila nasaklan ng matinding emosyon. Ang babaeng nagbigay sa kanya ng bubong. Noong wala siyang masilungan, ang babaeng naghati sa kaisa-isang piraso ng tinapay upang may makain sila ni Maya ay ang mismong taong ninakawan ng kinabukasan ng parehong pamilyang sumira sa kanyang buhay. Ang tadhana ay may napakalupit ngunit napakagandang paraan ng paghahabi ng mga kwento. Ang dalawang biktima ng kasakiman ng mga Villarreal ay pinagtagpo sa ilalim ng ulan upang maging sandigan ng isa't isa. I have been looking for her for years, Isabel. She is my long-lost aunt. Pagpapatuloy ni Adrian ang kanyang mga mata ay bahagyang nangungulila. Ang lahat ng dokumentong nasa sobrang iyon ay sapat na upang bawiin ang lahat mula sa mga Villarreal. In an instant, they will have nothing. Ang mansyong tinitirhan nila, ang pangalang ipinagmamalaki nila, lahat iyon ay pag-aari ni Tita Rosa. Sa gitna ng pag-uusap ang screen ng telepono ni Isabel na nakapatong sa mesa ay biglang umilaw at niyanig ang tahimik na silid ng mahaba at paulit-ulit na pag-vibrate. Mabilis itong kinuha ni Isabel, umaasang balita ito mula sa kanyang mga tauhan na pinabantay sa bahay ni Tita Rosa. Ngunit nang sagutin niya ang tawag, hindi ang boses ng kanyang tauhan ang sumalubong sa kanya. Isang matanda mapang-uyam at nakapangingilabot na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Napakatalino mo talaga, Isabel. Akala mo ba ay hahayaan ko kayong manalo ng ganoon kadali? Ang boses ni Doña Carmen na tila isang ahas na bumubulong sa dilim. Kung gusto mo pang makitang humihinga ang matandang nagkanlong sa'yo, pumunta ka sa lumang bodega ng pamilya Villarreal ng mag-isa. Bring those documents with you. Huwag kang susubok na magdala ng pulis o kahit sino. Kung hindi, ay sisiguraduhin kong sa sementeryo na kayo magkikita ng iyong dakilang tagapagligtas. Napunit ang huling hibla ng pasensya sa puso ni Isabel. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad habang nanginginig sa matinding galit. Ang mga Villarreal ay hindi lamang magnanakaw ng yaman, kundi mga halimaw na handang gumamit ng buhay ng isang matanda upang isalba ang sarili nilang balat. Tumingin si Isabel kay Adrian at Maya. Ang kanyang muka ay puno ng matinding pait at determinasyon. Alam niyang ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa katarungang matagal nang ipinagkait sa babaeng itinuring niyang tunay na ina. Habang mabilis siyang naglalakad, patungo sa pintuan isang mabigat na tanong ang bumabagabag sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang pusong puno ng puot upang wakasan ang isang isinumpang siklo ng kasamaan? At sapat ba ang katarungan upang hilumin ang mga sugat na 18 taon nang nagnanaknak? Ang bawat hakbang ni Isabel sa loob ng lumang bodegang iyon ay tila paglalakad sa loob ng isang libingan ng mga alaala. Ang hangin ay mabigat, may halong amoy ng kalawang at alikabok na matagal nang hindi na istorbo. Sa kabila ng banta ni Doña Carmen, hindi nagdala ng kahit anong sandata si Isabel, kundi ang kanyang katotohanan at ang nag-aalab na pagmamahal para sa matandang nagligtas sa kanya. Ang tanging liwanag na nagmumula sa isang maliit na bintana sa itaas ay tumatama sa gitna ng silid kung saan nakatali sa isang lumang silya si Tita Rosa. Ang matanda ay tila mas lalong lumiit at naging marupok sa gitna ng kadiliman, ngunit ang kanyang mga mata, bagaman pagod, ay nananatiling may ningning ng dangal. Mula sa madilim na sulok dahan-dahang lumabas si Doña Carmen. Ang kanyang anyo ay tila isang anino ng kamatayan na naglalakad sa gitna ng mga guho. Hawak pa rin niya ang kanyang rosaryo. Ang mga daliri ay mabilis na lumilipat sa bawat butil, habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy ng kasakiman. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi nang makita ang nanginginig na mga kamay ni Isabel
na mahigpit na nakahawak sa sobrang naglalaman ng kanilang kinabukasan. Ang bilis mo talagang sumunod kapag ang pag-uusapan ay ang utang na loob. Isabel, ang boses ni Doña Carmen ay tila kiskisa ng tuyong dahon, puno ng pangungutya. Ibigay mo sa akin ang mga papel na yan. Ibalik mo ang lahat ng kinuha nyo sa pamilya ko at hahayaan ko ang matandang ito na mamatay sa kapayapaan sa halip na dito sa maduming sahig na ito. Napatingin si Isabel kay Tita Rosa. Nakita niya ang bahagyang pag-iling ng matanda, isang tahimik na pagsasabing huwag isuko ang katarungan para sa kanyang kaligtasan. Ramdam ni Isabel ang matinding pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Paanong ang isang taong nagdarasal araw-araw ay kayang maging ganito, katuso at kalupit? Hindi ito sa iyo, Doña Carmen. Ang tinig ni Isabel ay gumaralgal, ngunit puno ng paninindigan. Ang lahat ng tinatamasan nyo, ang bahay na inuupuan nyo, pati ang pagkain sa mesa nyo, ay ninakaw nyo sa babaeng ito. 18 taon nyo akong pinahirapan, itinapon nyo kami sa putikan. Ngunit ang ginawa nyo kay Tita Rosa ay isang krimeng hindi kailanman mapapatawad ng langit. Lalong bumilis ang paglipat ng mga daliri ni Doña Carmen sa mga butilang rosaryo. Lumapit siya kay Isabel, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay hindi kayang pagtakpan ng amoy ng pagkabulok ng kanyang kaluluwa. Itinapat niya ang kanyang mukha sa mukha ni Isabel, bawat salita ay may dalang lason. Walang katarungan para sa mga mahihina, Isabel. Ang mundo ay para sa mga taong may sapat na talino upang kumuha ng nararapat sa kanila. Ibigay mo na ang sobre bago ko pa maisipan na saktan ang matandang ito sa harap mo. Just give it to me and we can all go home. Dahan-dahang itinaas ni Isabel ang sobre. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling malinaw. Sa sandaling abutin na ni Doña Carmen ang sobre, isang mabilis na pagbabago ang naganap sa paligid. Ang mga malalaking pintuan ng bodega na gawa sa bakal ay dahan-dahang bumukas, nagpapapasok ng isang matalim na liwanag mula sa labas na gumuhit sa madilim na sahig. Hindi ang mga pulis ang lumitaw, kundi si Adrian, kasama ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng formal na kasuotan, mga abogado at mga saksi sa nakaraan na matagal nang pinatatahimik ni Doña Carmen. Ngunit ang hindi inaasahang kaganapan ay nagmula sa loob mismo ng bodega. Isang lalaking tsyupeng-tsyupeng lumabas mula sa likod ni Doña Carmen. Si Miguel iyon. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pighati at kahihiyan. Hindi niya tiningnan si Isabel, kundi ang kanyang sariling ina. Sa kanyang nanginginig na kamay, hawak niya ang isang lumang liham na nahanap niya sa pinakatagong baul ng kanilang pamilya. Isang liham na nagpapatunay na ang lahat ng sinabi ni Adrian ay totoo. At alam niya ang lahat ng kasamaang ginawa ng kanyang ina simula pa noong una. Matama na. Ang tinig ni Miguel ay tila isang basag na kristal. Hindi na tayo maililigtas ng mga papel na yan. Ang anak natin, ang anak ko, kinuha na siya ng Panginoon kaninang madaling araw habang ikaw ay nandito at nagpaplano ng panibagong kasamaan. Nanigas ang buong pagkatao ni Doña Carmen. Ang rosaryo sa kanyang kamay ay dahan-dahang lumusot sa kanyang mga daliri at bumagsak sa maduming sahig. Ang bawat butil ay nagkalat sa paligid. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay naging napakabigat, tila ba ang hangin ay tuluyan nang nawala. Si Isabel ay napatingin kay Miguel, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa isang malalim at masakit na awa. Ang karma ay hindi dumating sa anyo ng isang kulungan, kundi sa anyo ng isang katahimikang hindi na kailanman muling mababasag ng tawa ng isang anak. Sa gitna ng trahedyang ito, isang katanungan ang naiwan sa puso ni Isabel. Sapat na ba ang pagbagsak ng kaaway upang punan ng puwang ng lahat ng nawala? Ang katahimikan sa loob ng bodegang yon ay tila naging isang mabigat na kumot na bumalot sa kanilang lahat.
Isang katahimikang hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi ng matinding pighati. Nakaluhod si Doña Carmen sa maduming sahig, ang kanyang mga kamay, na dati ay laging abala sa pagmamanipula ng buhay ng iba, ay ngayon ay nakalaylay na lamang sa kanyang gilid, walang lakas at walang buhay. Ang butil ng kanyang rosaryo na nagkalat sa paligid ay nagsilbing simbolo ng kanyang nagkadurog-durog na kapangyarihan at ang kabiguan ng kanyang mga huwad na panalangin. Sa tabi niya si Miguel ay nakatayo, nang baluktot ang mga balikat, ang kanyang mga mata ay blangko, at nakatitig sa kawalan, tila ba ang kanyang kaluluwa ay tuluyan ng lumisan, kasabay ng huling hininga ng kanyang anak, na hindi niya man lamang nayakap bago pumanaw. Dahan-dahang lumapit si Isabel kay Tita Rosa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang kinakalagan ang mga lubid na nagpahirap sa matanda. Sa bawat pagluwag ng buhol nararamdaman ni Isabel ang pagkawala rin ng mga tanikalang 18 taon na gumagapos sa kanyang sariling puso. Nang tuluyan ng makalaya si Tita Rosa, mahigpit na niyakap ni Isabel ang matanda. Inilulubog ang kanyang mukha sa balikat nito, habang ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy, hindi dahil sa puot, kundi dahil sa isang uri ng paglaya na ngayon lamang niya natikman. Ang init ng katawan ni Tita Rosa ang nagpaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng trahedya, mayroon pa ring kabutihang natitira sa mundo na dapat ipaglaban. Tapos na po, Tita Rosa. Wala na pong mananakit sa inyo. Ang bulong ni Isabel, ang kanyang tinig, ay puno ng gumaralgal na emosyon. Lumingon si Isabel kay Miguel. Nakita niya ang lalaking minsang naging pangarap niya, ngunit ngayon ay isa na lamang anino ng isang malaking pagkakamali. Lumapit si Miguel ng ilang hakbang, ang kanyang mga labi ay nangangatog, tila gustong humingi ng tawad o humiling ng kahit anong uri ng konsolasyon. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, itinaas ni Isabel ang kanyang kamay upang pigilan ito. Ang kanyang mga mata ay wala ng puot, tila isang lawa na naging payapa matapos ang isang malakas na bagyo. Isabel, patawad. Wala na akong kahit ano. I lost my son, my house, my life. Pakiusap kahit kaunting awa lang. Ang paos na tinig ni Miguel na halos hindi na marinig. Ang awa ay para sa mga taong may kakayahang magsisi, Miguel. Ang malamig ngunit malumanay na tugon ni Isabel. Ngunit ang katarungan ay para sa mga taong ninakawan niyo ng buhay. Ang pagkamatay ng anak mo ay isang trahedya na hindi ko kailanman ninais para sa iyo, dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan. But it's too late. Ang lahat ng kinuha niyo kay Tita Rosa, ang lahat ng ninakaw niyo sa pagkatao ko, ay sisiguraduhin naming maibabalik sa nararapat na may-ari. Hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil kailangan ng matapos ang isinumpang cycle na ito. Sa tulong ni Adrian at ng kanyang mga tauhan, dahan-dahang inakay si Tita Rosa palabas ng bodega. Ang matanda ay sumulyap nang huling beses kay Doña Carmen ang kanyang pinsan na nagtaksil sa kanya. Walang galit sa mga mata ni Rosa, kundi isang malalim na awa para sa isang babaeng naging bihag ng sarili nitong kasakiman hanggang sa huli. Habang papalabas sila, ang tunog ng mga sirena ng mga awtoridad ay nagsimulang marinig mula sa malayo. Ang asul at pulang liwanag ay nagsimulang gumuhit sa madilim na kalsada, hudyat na ang batas ay narito na upang bawiin ang mga dokumento at panagutin ang mga dapat managot. Nang makarating sila sa ligtas na tahanan ni Isabel, ang paligid ay napuno ng isang uri ng katahimikang nagpapahilom. Naupo si Tita Rosa sa isang malambot na sopa, nakatingin sa kanyang mga kamay na ngayon ay malinis na at malaya. Lumapit si Maya at inabutan ng matanda ng isang basong mainit na tsaa, habang si Adrian ay nananatiling nakatayo sa isang sulok, pinagmamasdan ng kanyang tiyahin nang may mga matang nangingilid ang luha ng kagalakan. Hindi ko akalain na sa paglubog ng araw ng aking buhay, makikilala ko pa ang aking tunay na pamilya.
Ang mahinang pahayag ni Tita Rosa ang kanyang ngiti ay tila isang bukang liwayway matapos ang mahabang gabi. Ngunit sa gitna ng sandaling iyon ng kapayapaan, napansin ni Isabel ang malalim na pag-iisip ni Adrian. Lumapit ang lalaki sa kanya at ipinakita ang isang huling dokumento na hindi kasama sa sobrang nakuha nila sa bodega. Ito ay isang testamentong gawa ng ama ni Miguel bago ito mamatay, isang lihim na nagpapatunay na mayroon pang isang taong sangkot sa lahat ng ito. Isang taong nagtatago sa likod ng mga legal na papeles at siyang utak sa pagpapanatili ng kahirapan ni Tita Rosa sa loob ng maraming dekada. Habang binabasa ni Isabel ang pangalan sa dulo ng papel, ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Ang taong iyon ay hindi lamang isang estranghero, kundi isang malapit na kaibigan na pinagkatiwalaan ni Isabel sa pagbuo ng kanyang sariling imperyo. Ang tunay na kalaban ay hindi kailanman umalis sa kanyang tabi at ang huling laban para sa tunay na kalayaan ay kasisimula pa lamang. Ang bawat titik na nakalimbag sa dulo ng dokumentong hawak ni Adrian ay tila mga munting patalim na sadyang sumusugat sa paningin ni Isabel. Ang pangalang nakasulat doon ay hindi lamang isang serye ng mga letra, kundi isang paalala ng matinding tiwala at pagkakaibigang itinuring niyang pundasyon ng kanyang tagumpay. Si Ginoong Reyes ang taong nagbukas ng pinto para sa kanya noong siya ay nagsisimula pa lamang, ang taong laging nasa tabi niya sa bawat pagpapalawak ng Maya's Kitchen ay siya rin palang aninong nagtatago sa likod ng pagpapanatili ng paghihirap ni Tita Rosa. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa sa sampal ni Doña Carmen. Ito ay isang lason na dahan-dahang pumatay sa tiwalang matagal niyang iningatan. Nanigas ang mga daliri ni Isabel habang dahan-dahang ibinababa ang papel sa mesa. Ramdam niya ang matinding panginginig ng kanyang mga balikat, isang pakiramdam ng panghihina na hindi nagmula sa takot kundi sa pagkadurog ng kanyang puso. Tumingin siya kay Adrian na nananatiling nakatayo ng may labis na simpatya sa mga mata at pagkatapos ay kay Tita Rosa na tila walang kamalay-malay sa panibagong kataksilang ito. Sa sandaling iyon na pagtanto ni Isabel na ang laban para sa katarungan ay hindi lamang tungkol sa mga hayagang kaaway, kundi tungkol din sa paglilinis ng sarili niyang bakuran mula sa mga taong kumakain sa kanyang palad habang lihim na naghuhukay ng kanyang libingan. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Isabel. Sa kabila ng matinding pagod mula sa nangyari sa bodega, ipinatawag niya ang isang agarang pagpupulong sa kanyang opisina. Nang pumasok si Ginoong Reyes, taglay pa rin nito ang kanyang nakasanayang maamong ngiti at mapagkakatiwalaang anyo. Ang marahang pagpihit ng trangka ng pinto ay nagdala ng isang uri ng lamig na tila nagpapatigil sa daloy ng oras. Isabel, gabi na. Is there something wrong? Akala ko ay maayos na ang lahat pagkatapos ng gulo sa mga Villarreal. Ang malumanay na boses ni Ginoong Reyes, ang bawat salita ay tila isang perpektong sining ng pagkukunwari. Walang imik na iniharap ni Isabel ang dokumento sa kanya. Pinanood ni Isabel ang bawat pagbabago sa anyo ng lalaki mula sa pagtataka patungo sa panlalamig hanggang sa tuluyang pagbagsak ng kanyang mga balikat nang makita ang sariling lagda sa ilalim ng ilegal na kasunduan kasama ang mga Villarreal. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging napakabigat, tila ba ang bawat hininga ay isang pasakit. Why, Ginoong Reyes, I treated you like a brother. I gave you everything. Ang paos na tinig ni Isabel, ang bawat salita ay may dalang pait ng pagkabigo. Pera, Isabel. Laging pera ang dahilan. Ang malamig na tugon ni Reyes, wala nang bakas ng pagkukunwari sa kanyang mga mata. Akala mo ba, sapat na ang pasasalamat at posisyon, ang mga Villarreal ay nag-alok ng halagang hindi mo kayang ibigay para lang siguraduhin na hindi na makakabalik ang matandang yon. I was just making sure my future was secured.
Sa hudyat ni Isabel, dahan-dahang bumukas ang pintuan sa gilid at pumasok ang mga awtoridad na kanina pa nakikinig sa lihim na usapan. Ang pagkadulas ng mga posas sa mga pulso ni Reyes ay nagmarka ng katapusan ng kanyang paghahari sa likod ng mga anino. Habang inilalabas siya ng silid, hindi siya nilingon ni Isabel. Sa halip ibinaling ni Isabel ang kanyang tingin sa labas ng bintana, kung saan ang ulan ay tumila na at ang mga bituin ay nagsisimulang sumilip sa gitna ng madilim na kalangitan. Lumapit si Adrian at maingat na ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Isabel. Ang haplos na yon ay hindi lamang nagdadala ng lakas, kundi isang pangako ng panibagong simula. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Isabel ang tunay na kagaanan ng loob. Ang lahat ng tinik ay naalis na. Ang lahat ng kataksilan ay naibunyag na. Ang imperyo ng Maya's Kitchen ay hindi na lamang isang negosyo, kundi isang tahanan na binuo sa katotohanan at tunay na pagmamahal. Nang bumalik siya sa sala kung saan naghihintay si Maya at Tita Rosa, sinalubong siya ng isang tanawing nagpahilom sa lahat ng kanyang mga sugat. Nakasandal si Tita Rosa sa balikat ni Maya habang ang dalaga ay nagbabasa ng isang libro. Ang kanilang mga mukha ay nababalot ng liwanag mula sa lampara. Dahan-dahang lumapit si Isabel at naupo sa tabi nila, hinahayaan ang sarili na lamunin ng katahimikang puno ng kapayapaan. Ngunit sa gitna ng kanilang munting selebrasyon, isang huling katok sa pintuan ang muling nagpatigil sa kanilang tawanan. Ang taong nakatayo sa labas ay hindi isang kaaway, kundi isang abogadong may dalang huling hiling mula sa isang taong naghihingalo sa loob ng bilangguan, isang huling pagkakataon para sa isang pagsisisi na maaring magpabago sa pananaw ni Isabel tungkol sa salitang kapatawaran. Ang dahan-dahang pag-ikot ng susi sa makakalawang na kandado ng pintuan ng bilangguan ay naglikha ng isang malamig na tunog na tila humahalukay sa mga pinakatagong gunita ni Isabel. Sa loob ng maliit at madilim na silid na amoy luma at semento, nakaupo si Miguel. Wala na ang kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata. Ang tanging natira ay isang anino ng lalaking naging biktima ng sarili niyang kaduwagan. Nang mag-angat siya ng tingin at makita si Isabel na nakatayo ng tuwid at may taglay na hindi matitinag na dangal, mabilis na pumatak ang kanyang mga luha, bumabagsak sa kanyang nanginginig na mga kamay na nakapatong sa malamig na mesa. Isabel, hindi ko alam kung paano sisimulan. Wala na akong mukhang ihaharap sa'yo o kay Maya. Ang paos na tinig ni Miguel na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang huling hiling ko bago ako mabulok dito ay hindi para sa kalayaan ko, kundi para sa kaluluwa ng anak ko. Patawarin mo ako, Isabel. Patawad dahil hinayaan kong mabulok tayo sa putikan habang nagpapakasarap ako sa yaman na hindi naman sa akin. Nanatiling tahimik si Isabel, pinagmamasdan ang bawat paghikbi ng lalaking minsang naging dahilan ng kanyang pag-iyak gabi-gabi. Ramdam niya ang matinding pait na unti-unting natutunaw, napapalitan ng isang malalim at masakit na awa. Hindi ito ang awa na naglalayong bumalik sa nakaraan, kundi ang awa para sa isang taong tuluyan nang nawala sa sarili. Dahan-dahang inabot ni Isabel ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bag, ang huling 870 piso na itinabi niya mula noong gabing iyon sa ospital na ngayon ay tila isang banal na relikya ng kanyang pagtitiis. Ang perang ito ang nagpaalala sa akin kung gaano kasakit ang maiwan, Miguel. Ang malumanay na pahayag ni Isabel, ang bawat salita ay may dalang bigat ng 18 taon. Ngunit ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo, hindi bilang tulong kundi bilang simbolo na malaya na ako. Patawad, ibinibigay ko na yon sa iyo. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil pagod na ang puso kong magdala ng puot. Para kay Maya at para sa sarili ko, tatapusin ko na ang kwentong ito rito. Tumayo si Isabel
at hindi na nilingon ang humahagulgol na si Miguel. Ang paglakad niya palabas ng pasilyo ng kulungan ay tila isang paglipad patungo sa liwanag. Sa labas ng malaking pintuang bakal, sumalubong sa kanya ang sariwang hangin at ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa kalangitan. Nakasandal sa kanyang sasakyan si Adrian, ang kanyang mukha ay nababalot ng isang maamong na ngiti na tila nagsasabing tapos na ang lahat ng bagyo. Lumapit si Adrian at maingat na kinuha ang kamay ni Isabel. Ang init ng palad ng lalaki ay nagdulot ng isang kakaibang kilig at kapayapaan sa kanyang buong pagkatao. Walang salitang namutawi sa kanila, sapat na ang malalim na titigan na nagpapahayag ng isang pangako na hindi na siya muling maglalakad ng nag-iisa sa gitna ng unos. Ang bawat tibok ng puso ni Isabel ay tila isang himig ng pasasalamat, isang awit ng paghilom na matagal niyang hinintay na marinig. Let's go home, Isabel. Naghihintay na si Maya at si Lola Rosa. Ang bulong ni Adrian habang marahan niyang hinahaplos ang mga daliri ng babaeng na ngayon ay tunay na ng malaya. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa madilim na gusali ng bilangguan, pinagmasdan ni Isabel ang kanyang refleksyon sa bintana. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang sugatang ina na may 870 piso sa bulsa, kundi isang reyna na nakatagpo ng kanyang kaharian sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang lahat ng katarungan ay naibigay na kay Tita Rosa. Ang mga Villarreal ay nahaharap na sa kanilang sariling impyerno, at ang Maya's Kitchen ay patuloy na magiging simbolo ng pag-asang nagmula sa isang mangkok ng lugaw na nahulog sa putik. Ngunit sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang maliit na kaba ang muling gumising sa kanyang diwa nang mapansin ang isang pamilyar na sasakyang sumusunod sa kanila mula sa malayo. Isang sasakyang pag-aari ng asawa ni Miguel, si Clara, na tila hindi pa tapos sa kanyang balak na paghihiganti matapos mawala ang lahat ng kanyang yaman at karangyaan. Ang katahimikan ng gabi ay muling nababalot ng isang misteryong hindi pa lubusang nabubura, nag-iiwan ng isang tanong kung ang kapayapaan ba ay isang destinasyon o isang patuloy na pakikipaglaban para sa mga taong pilit na binabasag ng tadhana. Ang bawat haplos ng dapit hapon sa dalampasigan ng Batangas ay nagbibigay ng kulay ginto sa malawak na hardin ng bagong tahanan ni Isabel. Wala na ang amoy ng usok at alikabok ng kalsada, napalitan na ito ng bango ng mga sariwang bulaklak at ang alat ng hanging dagat na nagdadala ng kapayapaan sa bawat paghinga. Nakaupo si Isabel sa isang tumba-tumba, pinagmamasdan ang kanyang mga kamay na bagaman may mga bakas ng nakaraan ay hindi na nanginginig sa takot. Sa tabi niya si Tita Rosa na ngayon ay kilala na sa kanyang tunay na pangalang Rosa Maria Villarreal de la Vega, ay payapang nagtatahi ng isang kumot, suot ang isang eleganteng puting damit na nagpapakita ng kanyang tunay na antas. Ang katarungan ay hindi lamang nagbalik ng kanyang yaman, kundi pati na rin ang kanyang nawalang pagkakakilanlan. Isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa labas ng tarangkahan. Inasahan ni Isabel ang pagdating ni Clara, ang babaeng puno ng puot na sumusunod sa kanila. Ngunit nang bumaba ang bintana ng sasakyan, hindi isang sandata o malupit na salita ang lumabas. Isang anyo ng babaeng hapo, gusot ang buhok, at wasak ang pagkatao ang tumambad. Si Clara na nawalan ng lahat dahil sa mga ilegal na gawain ng kanyang pamilya ay tumingin kay Isabel nang may mga matang wala ng buhay. Sa halip na magalit, tumayo si Isabel at kumuha ng isang mangkok ng mainit na lomi, ang pagkaing naging simula ng kanyang imperyo. Inabot niya ito kay Clara sa pamamagitan ng kanyang tauhan. Ang mangkok na yon ay hindi lamang pagkain. Ito ay simbolo ng isang pagtatapos. Ang pagtanggap ni Clara sa mangkok habang humahagulgol sa loob ng sasakyan ay ang huling hudyat na ang lahat ng digmaan ay natapos na. Ang pinakamatinding paghihiganti ay hindi ang pagganti ng sakit,
kundi ang pagpapakita ng kabutihan sa taong nagnanais ng iyong pagbagsak. Lumabas si Maya mula sa loob ng bahay, suot ang kanyang puting Amerikana ng isang ganap na doktor. Kasama niya si Adrian na ang mga mata ay laging nakasunod sa bawat galaw ni Isabel nang may hindi matatawarang paghanga. Lumapit ang dalawa at tumayo sa likuran ni Isabel. Ang pagdampi ng kamay ni Adrian sa balikat ni Isabel ay naghatid ng isang kuryente ng ligaya at katiyakan. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pait ng 800 at 70 piso, ang lamig ng ulan sa ospital, at ang kataksilan ni Miguel ay naging malabo na lamang na bahagi ng isang malayong gunita. Maluto na ang hapunan. Tita Rosa's favorite adobo is on the table. Ang masayang tinig ni Maya na tila isang musika sa pandinig ni Isabel. Susunod na kami, anak. Ang malumanay na tugon ni Isabel habang dahan-dahang tumatayo at sumasandal sa bisig ni Adrian. Sa huling pagkakataon, bago pumasok sa loob, kinuha ni Isabel ang maliit na luntian at kupas na pitaka mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at tinitigan ang larawan nilang dalawa ni Maya noong sanggol pa lamang ito. Ang lahat ng dusa ay nagbunga ng isang pagmamahal na mas matibay pa sa anumang diamante. Ang katanungan kung nakamit na ba ang binyen ay nasagot sa bawat ngiti ni Maya at sa bawat tahimik na pagdarasal ni Rosa Maria. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng sakit ang iyong bukas. Natagpuan ni Isabel ang tunay na kayamanan hindi sa mga bangko o sa mga titulo ng lupa, kundi sa mga yakap na hindi nabibili ng salapi at sa isang konsensyang malinis at payapa. Ang kwento ng Maya's Kitchen ay hindi lamang kwento ng pagkain, kundi kwento ng isang pusong tumangging mamatay sa gitna ng unos at muling sumibol ng mas matatag, mas matapang at mas puno ng pag-ibig.